Sinaunang kasaysayan ng Timog Silangang Asya. Peopling of Mainland Southeast Asia. Salik sa pagbuo ng isang mas maunlad, masaya at mapayapang pamayanan ang pagpapahalaga sa lahing pinagmulan. Ating balikan ang ating nakaraang talakayan sa aral ng nakaraan, ating balikan. Sino siya? Kilala siya bilang ama ng antropolohiya sa Pilipinas. Sa kanyang wave of migration theory, sinabi niya na mayroong 4 na bugso ng pagdating ng mga tao sa Pilipinas. Henry Otley Beyer. Noong 1899, ginamit niya ang terminong Austronesian. Wilhelm Smith. Siya ang arkeologong Australian na naniniwala na ang pinagmulan ng mga ninunong Pilipino ay ang mga Austronesian. Siya rin ang may akda ng mainland origin hypothesis. Peter Bellwood. Ama ng arkeolohiya ng Timog Silangang Asya, may akda ng Nusantao Trading and Communication Network Hypothesis o Island Origin Hypothesis. Wilhelm Solheim II. Sino sila? Pangkat na mga taong gumagamit o nagsasalita ng wikang Austronesian. Austronesian. Saan kaya? Binigyang diin sa mainland origin hypothesis ni Peter Bellwood na nagmula ang mga Austronesian sa Timog China, naglakbay sa Taiwan at nagtungo sa Hilagang Pilipinas noong 2500 BCE. Noong 1500 BCE, ang ilang pangkat ng Austronesian ay patuloy na naglakbay patimog mula sa Kapuluan, ang iba patungong Indonesia at Malaysia, gayon din sa New Guinea, Samoa, Hawaii, Easter Island hanggang Madagascar. Naniniwala naman si Wilhelm G. Solheim II na ang mga Austronesian ay nanggaling sa Indonesia at nagtungo sa Pilipinas mula sa Mindanao. Nagpatuloy ang mga Austronesian mula sa Pilipinas patungong Hilaga hanggang sa makarating sila sa Timog China. Paano naman kaya nagkaroon ng mga tao sa mainland Southeast Asia? Peopling of mainland Southeast Asia. Ang mainland Southeast Asia o pangkontinenteng Timog Silangang Asya ay isang tangway na nasa pagitan ng South China Sea at Indian Ocean. Ang mainland Southeast Asia ay binubuo ng mga bansang Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, at ng Singapore na nasa katimugang dulo ng Malay Peninsula. Ang Malaysia ay parehong mainland at insular. Ang kanlurang bahagi nito ay kabilang sa mainland samantalang ang silangang bahagi naman nito ay kabilang sa insular. Ang pananaw sa kasaysayan ng Timog Silangang Asya ay maaaring tingnan sa pamamagitan ng tradisyonal na konsepto at makabagong konsepto. Sa tradisyonal na konsepto, ang Timog Silangang Asya ay tinitingnan bilang tagatanggap lamang ng impluwensya mula sa China at India. Sa makabagong konsepto, tinitingnan ang Timog Silangang Asya na may sariling kultura na makikita sa kanilang sinaunang pamahalaan, kultura at pamumuhay ng mga tao. Ang mga katawagang Malayong India o Farther India o Lesser India o Maliit na China
na sa Tsino ay Kunlun o Nanyang o Nampo, ay tinitingnan ang Timog Silangang Asya bilang anino lamang ng India o China. Alam nyo ba na ang Indonesia ay tinawag na Dutch East Indies dahil napasailalim ito sa Dutch? Ang Vietnam, Laos at Cambodia ay naging kolonya naman ng France, kaya tinawag ang rehiyong ito bilang French East Indies. Samantala, ang Malaysia, Singapore, Brunei at Myanmar ay bahagi ng Imperyong English, kaya't nakilala sila bilang English East Indies. Bagamat malaki ang ambag ng mga sibilisasyon ng India at China sa kultura ng Timog Silangang Asya, may sarili pa ring kalinangan at kakayahan ang rehiyon. Ito ay sa panahong Neolitiko na naging katibayan ng katutubong kalinangan ng Timog Silangang Asya. Info-check. Ano ang dalawang pananaw na maaaring gamitin sa pag-aaral ng kasaysayan ng Timog Silangang Asya? Ipaliwanag ang pagkakaiba ng dalawang pananaw na ito. Ang panahong Neolitiko ay isa sa yugto ng pag-unlad na tinatawag ding panahon ng bagong bato, kung kailan natutong magtanim ang mga tao. Mailalarawan din sa panahong Neolitiko ang mga migrasyon mula sa katimugang China patungo sa mainland at island Southeast Asia ng mga taong nagsasalita ng wikang Austro-Asiatic at Austronesian. Sa panahon ng Neolitiko, ang mga taong Austro-Asiatic ay naglakbay at nanirahan sa Indochina sa pamamagitan ng mga rutang panlupa. Ang Indochina ay binubuo ng mga bansang Vietnam, Laos at Cambodia. Sa mga lalawigan ng Bacson at Hoa Binh sa Tonkin, kasalukuyang bahagi ng Vietnam, ay maraming natagpuang relikya o relics ang mga arkeologo. Ang mga relikya ay mga materyal na bagay na naiwan ng isang luma o matandang pamayanan. May mga nakuha ring palayok na may markang lubid at kagamitang yari sa buto at mga labi ng tao na pinaniniwalaang kabilang sa lahing Australoid-Bedoid o lahing kinabibilangan ng maiitim at maliliit na tao. Maaaring ang mga tao sa panahong ito ay mga mangangaso, mangingisda at magsasaka. Nagtatanim sila gamit ang asarol, isang kasangkapang may bakal sa dulo at may pantay na talim sa isang bahagi. Pinaniniwalaang nagtatanim na sila ng halamang ugat. Ang kabuuan ng kulturang nabanggit ay tinawag na kulturang Wabinian. Matatagpuan din ito sa Thailand, Cambodia at Laos. Isa ring kulturang umusbong ang Dongson culture at Sayun culture. Katangian ng kabihasnan ng Timog Silangang Asya bago ito tumanggap ng impluwensyang Indian ayon kay Coweds, isang dalubhasa sa kasaysayan ng Timog Silangang Asya. Hula Rawan. Pagtatanim sa mga pinatubigang bukirin. Pagpapaamo ng baka o ox at kalabaw. Panimulang paggamit ng bronze at metal, halimbawa ang kulturang Dongson sa Tonkin. Kasanayan sa paglalayag. Kahalagahan ng kababaihan at pag-uugat ng angkan sa linya ng babae. Uring panlipunan batay sa relasyon sa produksyon. Animismo o pagpapahalaga sa kalikasan bilang tahanan ng mga espiritu. Pagsamba sa mga ninuno at sa Diyos ng lupain.
lokasyon ng mga banal na dambana sa matataas na lugar tulad ng bundok, paglilibing sa tapayan, pagkakaroon ng mitolohiyang nagpapahayag ng dualismo ng kabundukan at karagatan, ng lumilipad at lumalangoy na mga nilalang at mga taong naninirahan sa kabundukan at mga taong naninirahan sa dalampasigan. Maaaring idagdag sa listahan ni Cowens ayon kay N.J. Crom, isang eksperto sa pag-aaral ng sibilisasyong Javanese, ang wayang kulit o puppet shadow theater, orkestrang, gamelan, at disenyong batik. Batay sa mga nabanggit, malinaw na may angkin ng sariling kabihasnan ang Timog Silangang Asya bago pa man lumaganap ang impluwensyang Indian at Tsino sa rehiyon. Sagot sa kahon. Pagtawag sa Timog Silangang Asya bilang Farther India o Little China. Tradisyonal na konsepto. Mga material na bagay na naiwan ng isang luma o matandang pamayanan. Relikya. Sa mga lalawigang ito, maraming natagpuang relics na mga kagamitang bato na tinapyas lamang sa isang bahagi. Bakson at Wabin. Pananaw na nagbibigay diin sa pagkakaroon ng Timog Silangang Asya ng maunlad na kabihasnan bago pa lumaganap ang impluwensya ng China at India. Makabagong konsepto. Pagpapahalaga sa kalikasan bilang tahanan ng mga espiritu. Animismo. Sa pagtuklas ng ating kasaysayan, mas mauunawaan natin ang ating pagkatao. Lalalim ang pagmamahal sa ating bansa na magtutulak sa atin upang maging isang mabuting mamamayan.